first name. Ayan. So, siya po ang ating presenter ngayon. Siya po si Ma'am Mary, Miss Joy Obilio. Ayan. So, as of now po, ayan. So, siya na po guys ang magpakilala sa inyo para mas more natin na makilala kung ano po yung kanyang background po, no? So, Ma'am Joy, please unmute po, ma'am, and welcome po sa Team Europe International. Go ahead po, ma'am. Thank you so much po. Hi, hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Ayan, ciao. Ciao po sa mga taga-Italy. Hello, hello. Pasensya na kayo at katatapos ko lang din ng isang Zoom. So, nandito ako ngayon sa kwarto ng mga anak ko at you know what? Napakahirap ng internet dito banda sa kabilang kwarto. So, I might say na i-close ko yung aking video kasi ano yan, alam niya ng mga ibang nakikinig sa akin before palaging ngangarag minsan ang boses ko. So hello, magcha-ciao muna ako sa inyong lahat. Au revoir sa bon après-midi sa mga taga-France. Ayan. So, you know what? Salamat talaga at inimbitahan ako dito. Kinakabahan ako para akong first timer. Ano ba ito? Ayan. So, thank you talaga. So, hello everybody. Welcome sa ating afternoon presentation sa Europe team. So, salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon. So, I'm so excited and grateful that nagbigay kayo at pinaunlakan nyo yung invitasyon kung sino mang nag-invite sa inyo. At ako mismo, I'm very practically excited kung ano yung malalaman mo sa hapon or sa gabing ito. So umpisahan na natin. Huwag na nating patagalin kasi mahaba-haba ito. Lahat ng presentation ko sa buong mundo, hindi nyo ba alam, binolt in ko dito sa Team Europe. Magugulat na lang kayo kung may mga nakakaring sa aking presentation before, pinaghahalo-halo ko dito. So ayan, so I'm going to share my screen right now. Mag-ano lang tayo dito. Maging masaya lang tayo dito. Okay. So nakikita mo, Divine, yung aking ano? Yes po, ma'am. Go ahead po. So happy Friday, everyone. Friday naman siguro, no? Meron ba ditong nag-Saturday na ang araw? Wala pa naman siguro. Unless if you are staying in New Zealand or sa Tonga. Siguro Saturday na kayo. So happy Friday, everyone. So before I will start, I'm going to ask you something. Ilagay nyo lang sa mind nyo, ano bang pinaka-paboritong number nyo? Okay, di ba meron tayong mga 8, mga 4, kung ano-ano mga favorite number nyo. Anong favorite number nyo? Sige nga, type nga, kahit isang type lang. Ano ang pinakasabihin yung lucky number nyo? Divine, marami tayong waiting room. Nasa waiting room. Please. Yes po, naka-admit na po siya. Okay, so sino po dyan ang mga favorite number nyo? Wow, talaga po si number 8 talagang palaging nandiyan dyan. Okay, so magta-Taglish na dito, hindi po ito Bisaya. Hindi ito Bisaya presentation. Bisaya lang yung mukha ko, pero hindi po ito Bisaya presentation. Okay, so ako naman ang mag-share sa inyo kung ano yung favorite number ko. You know what? That my favorite number is 28,000. 28,000. Ang layo ano? Sino bang roon ng idea na 28,000 ang aking paboritong number? So i-divide natin yan. Bakit 28,000? Because yan ang araw na kung saan, according to the survey, nabubuhay ang isang tao sa mundo. That is only according to the survey. Ang Diyos naman nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin, but that is the average now sa panahong ito. So i-divide natin yan sa 365 in a year, a days in a year. So ang kalalabasan niyan around 76,000.71. Ayan. So hilo lang po dyan sa mga nami-meet ko before dito sa Dubai. Sir Eddie, kung nandito man si Miss Laika, hello po sa inyo, at si Miss Rhea. Yan, nakasama ko yan sila dito sa Dubai. So
yan daw po ang average ng edad ng isang tao sa panahon ngayon. Maswerte ka na kung umabot tayo. Let's say, i-round up natin yan to 80 years old. I remember, Mamang, yung mama ni Laika, na-meet ko yan dito sa Dubai. I'm so proud of her na nag-ano siya sa crowd 1 na gano'n ang edad niya. I'm not sure kung ilang taon na po si Mami, but according sa survey, 80 years old daw po ang average age ng isang tao sa panahong ito. I-divide natin yan sa 4. Titingnan natin, ano ba ang nagiging buhay mo pag ikay umabot ng 80 years old? Okay. Sa 0 to 20 years old mo, yan ang buhay mo. Diba? Dumaan naman tayo lahat sa pagkabata. Nag-aral ka, naglaro ka, or siguro nagbubulak-bulak ka. Meaning, wala kang kita dyan. Umaasa ka lang sa iyong magulang. Sa susunod na phase ng buhay mo is ito yung 20 to 40 years old. Sa 20 to 40 years old mo, maaring may trabaho ka na dyan, nagkaroon ka na dyan ng sasakyan, nakabili ka na ng bahay, nag-asawa ka na, or maaring may isa ka ng anak dyan. Or more than that. That is the second stage ng iyong buhay sa 80 years old mo sa mundong ito. So meaning, nung patapos ka na sa stage na yan, yung mga anak mo naman ay patapos na sila sa kanilang first stage. Sumusunod lang sila sa atin. Okay. So if you are already in your 40 to 60 years old, maaring nag-change ka na ng trabaho mo, maaring may pangalawa or pangatlong anak ka na dyan, may pangalawang sasakyan ka na dyan, or may pangalawang investment ka na yan. Yan ang buhay mo between 40 to 60 years old. At aminin man natin sa hindi, as an OFW or Pilipino, palagi din sinasabi, inaantay ko lang ang magiging 60 years old na ako. So paglipat mo sa pang-4 na phase ng buhay mo, is ito na yung sinasabing retired na tayo. I-enjoy ka na lang dyan dapat sa buhay mo. Pa-travel-travel ka na dapat dyan. Yan dapat ang gagawin mo. So meaning, yung first 0 to 20 years old mo at saka yung 60 to 80 years old mo, meaning wala ka na namang kita. So sa 20 years old, 28,000 days na binigay ng Diyos, according sa survey lang naman, i-divide natin yan sa dalawang hati. Kasi dalawang phase lang pala ang pwede kang kumita. So meaning, you have only 14,000 days na pwedeng kumita. Ngayon, paano mo ba ginagawa ang 14,000 days sa buhay mo? Naumpisahan mo ba talaga ng eksakto? Yan ang tanong ko sa inyo. So sa 45, let's say you are already in your 45 to 50 years old, and dito ka na, malapit ka na mag-60. Meaning, yan lahat, wasted days mo na yan. Hindi mo na yan mabalikan. Ito na lang portion na ito. Ito na lang dapat ang gugulin mo. So, make the most of it. Yan ang advice ko sa inyo. Make the most of it sa natitirang oras ng buhay natin sa mundo before tayo mag-retire. What will happen kung hindi ka makapagtrabaho, hindi ka aabot ng 60? What if you will not work up until 60? Siguro naman, mayroon kang dahilanan dyan, nagkasakit ka, di ba? So, paano na lang kaya? Na wasted years na ang iba. What will happen kung hindi ka aabot ng 60? Lalo na ngayon, may pandemya, di ba? What will happen? Kamusta naman kaya ang ating pamilya? What will happen naman kung malampasan mo ang 60? Ano kaya ang magiging buhay mo kung wala ka ng trabaho, 60 and beyond? Yan ang dapat mong alamin kung meron pa tayong magagawang paraan. Okay, so welcome. Ako po ay nandito ngayon sa Dubai, United Arab Emirates. Ayan, so welcome po sa mga nakapunta po dyan sa Dubai. Kaway-kaway naman, namimiss kayo ng Dubai. Balik po tayo. Magkita-kita po muli tayo sa March. Ayan, may event po ulit ang Crowd 1. Okay, so thank you ulit. Thank you ulit at pinaunlakan mo. Pinaunlakan nyo kami sa hapong ito. Alam ko hindi to aksidente.
na nandito kayo. Tandaan nyo yan, hindi yan aksidente na nandito kayo. So wini-welcome kayo namin sa hapong ito. So paalala lang po that this presentation is a Taglish presentation. Okay? Kasi hindi po ako purong Tagalog. Minsan, nabubulol po akong magtatagalog. So ayan. So ano po bang pag-uusapan natin sa hapong ito? I'm gonna cover the who, the what, the why, and the how. Yan ang ating pag-uusapan. Kung sino ba ito, ano ba ang gagawin natin dito, bakit ba kailangan natin gawin ito, at paano ba natin ito gagawin. Yan ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Sino dito ang mga OFW? Okay, sino dyan ang mga OFW? Kaway-kaway. Hello po mga OFWers, ang tawag nila. Hindi po ba alam na 70% ang mga OFW na walang savings? Alam mo ba yan? OFW, 70% daw ang walang kita. Agree ba kayo? Yan. And 82% are not ready to go back home. Sorry, hindi ko na-change ang color ng aking phone. 80% ang hindi ready to go back home. At 60% daw ng OFW na mahirap pa rin. Bakit kaya? May alam ka ba? Okay. Alam mo ba kung bakit nagkaganyan ng isang OFW? Kasi ang OFW daw, may little sympathy daw tayo. Nakaka-relate ako kasi isa rin akong OFW. They send money regularly. Minomonitor pa nga natin yung exchange rate, di ba? Kung ano yung pataas, doon tayo nagpapadala. However, yung ating mga family daw, ito ba ito sa langit? Mga tamaan, huwag magagalit. Yung ating daw mga pamilya kasi minsan sa Pilipinas, hindi nila nakikita kung ano yung sacrifices natin dito sa abroad. Nagpapabili ng mga expensive gadgets, kung saan-saan nagpupunta, ma-Hong Kong, ma-Singapore. Alam mo, easy-peasy na lang sa kanila ngayon mag-ikot sa Asia. Sa panahon namin, hirap na hirap kaming lumabas man lang sa lungga namin. Pupunta sa mall, nagpo-post, kung ano ang saan-saan kumakain. Di ba? Parang napakayaman tingnan ng ating mga family back home. So ang OFW, na-obliga tayo to send money regularly. Kasi failure to do so, sabihin ng mga asawa natin, siguro may kabit ka dyan. Kasi may iba kang inaalagaan, bakit hindi ka nagpapadala dito sa amin ng insakto? Diba? So napapwersa ka, napipilitan ka. Yan ang isang dahilan kung bakit mahirap pa rin ang isang OFW. Pangalawang dahilan, okay, OFW are too generous. Tama ba yon? OFW are too generous. Kasi po, pag nandito ka sa abroad, kung saan ka man, lalabas ka lang ng bahay mo, kung ano-anong nakikita mo, find to pick up pasalubong. Lalagay sa box, papadala sa Pilipinas. Kung uuwi ka na, magbibit-bit ka rin ng para madadala mo rin. Nagpadala ka na nga ng bagahe, meron ka pang bibit-bitin. So, para yan lahat sa ating pamilya, minsan, naaambunan ng ating mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kaklase nung college or high school or elementary. Anyone may cross their path when they go home for vacation. So ang nangyari, may manghihingi sa inyo, manghihingi ng panigarilyo, ibig isang pakete lang, bibigyan ng isang rim. Aba, magpapakitang gilas. May mga family reunion trying to impress, being like a one-day millionaire. Nakuha nyo? Like one-day millionaire and then 1 week sustainer. Ganyan ang nangyayari sa mga ibang OFW. Ang nangyayari pag uwi mo dito, ang consequences, nakapag-loan or nakahiram ka sa mga kapamilya mo. Another thing, banatan ko na itong mga OFW ngayon. OFW fails to communicate about savings. Bakit daw? Paano ka magsisave? They send money regularly, right? Nagpapadala ka buwan-buwan sa pamilya mo. Ngayon, na-empty na ang bank account mo sa abroad, and then pag uwi mo, sabihin mo agad sa asawa mo, hindi naman kita tinatanong kung anong ginagawa mo sa pera mo kasi natakot ako baka sabihin mo, wala akong tiwala sa'yo. Oh, pag ganyan-ganyan pang mga balak-balak ng mga ibang OFW dyan. So na-empty yung bank natin. Minsan hindi na natin tanungin kung ano nangyayari sa ating pinapadala. Bato-bato ulit sa langit. Ang matamaan, huwag magagalit. Another one, at yung tinatawag, OFW spouse in the Philippines get involved in illicit relationship. Bakit?
At yung tinatawag na LDR, hindi ko na pakialaman ang buhay nyo, talagang may iba, sabihin lang normal lang po yan, ma'am. Okay. Ang pang-last, palagi daw tayong nai-involve sa mga scams. Why? Earning, it's much bigger than those or on the Philippines. Ang earning ng mga OFW, palagi tayong hinahabol ng mga scammer. Okay, so yan ang buhay ng mga OFW. Okay, so ayan, so hindi ko na kayo banatan. Uulitin ko lang yan ulit ngayon. Okay, so ang nangyayari, anong resulta? Purdoy. In Bisaya, purdoy po tayo. Okay, maraming nakaka-relate dyan ng mga Pilipinong as in purdoy. Ayan, so marami po bang purdoy dito? Ayan. Okay, so ngayon, pakilala ko muna sarili ko. Ako po si Joy Obilio. Okay. Ito po yung aking story. You know, I grew up in a family somewhere in Visayas na ang pagkakaalam ko lang after na gumraduate ka sa kolehiyo is magtrabaho. Yan lang ang alam ko na kikita ako pag ako'y magtrabaho. So, I joined Duty Free Philippines at lumipat ako sa iba't ibang klaseng industriya. So, I've been to sales and marketing industry and nag-join ako sa isang airline industry for more than a decade. Ayan. And then, nagtrabaho din ako sa isang healthcare industry. I've been working to a real estate industry. Nagtrabaho din ako, nagiging agent din ako ng iba't ibang klaseng mga real estate back home. At isa rin po akong part-timer ako ng isang international insurance dito sa UAE. And currently, ako po ay isang educator. Nag-work ako sa isang international school dito sa Dubai, UAE. Imagine, working on helping different kinds of company. And let's say, if you can see that, different kind of industry. Umabot ako sa 27 years being OFW. At napag-alaman ko na yung 27 years ago na yan, sinayang ko lang yan. Wala man lang ako diyang talagang bonggang naipon. May napili ako mga property, but masabi mo talagang, how can I enjoy my property kung nandito pa rin ako sa abroad? And then I found out this digital industry na kung saan dito ko naranasan na pwede mo palang mapabilis ang iyong pag-uwi. Ayan, sa mga OFW dyan, binigyan ko na kayo ng trivia. Dito sa digital industry na nalalaman ko, pwede palang mapabilis dyan ang iyong pag for good. Okay, now, I'm currently having this rank manager 2-star. Okay, yan po ang aking rango ngayon dito sa Crowd1. Okay, bakit ba? Bakit kaya ang tao palaging naghahanap ng pera? Sa tingin nyo, bakit kaya palaging naghahanap ng pera? Imamadyong, yun lang ba ang dahilan? Or para sa ating kinabukasan or para sa ating mga pamilya? Alam mo ba, ang isang Pilipino, palagi nating pakialaman yung ating kapamilyang produktibo. Yung mga productive natin na mga kapamilya. Alam mo yung mga pamilya nating nasa abroad, ng mga OFW, yan ang pinapakaalaman natin na parusahan mo. Minsan, yun na lang ang inaasahan mo. Alam naman natin nasa abroad, palagi mo silang parusahan yung kanilang damdamin. Parusahan mo na alam mo, nagkasakit si tatay mo, nagkasakit si nanay mo. Alam mo bang nagtatrabaho sila sa ibang bansa? Huwag mo silang dalhan palagi ng mga negatibong mga report na anong nangyayari dyan sa inyo. Bagkus i-cheer up nyo sila kasi sila ang inaasahan nyo. Sa mga pamilya dyan sa Pilipinas, yan ang ginagawa natin sa mga abroad nating mga kapamilya. Tinutulungan palagi yung mga tamad. Bakit ba? Bakit pa palaging pinapatulong natin yung mga OFW sa mga kapatid dating tamad? Na, uy, bili mo naman ng gatas ang kapatid mo, walang gatas ang anak niya. Sino nagsabi sa kanya na 13 years old pa lang siya mag-asawa? At saka yung abroad na kapatid, doon ginagatasan natin palagi. That's why walang asenso ang isang OFW. Kasi palagi tayong ginagatasan ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Kasi tayo lang din ang inaasahan, which is yun naman talaga ang dahilan kung bakit ka lumabas sa ating bansa. Okay, so yan. Ang problema natin ngayon is maghahanap tayo ng kwarta. Okay, yan. Sino bang hindi nakakilala ng kwarta?
Taas-taas ang kamay dyan kung ini-snap nyo lang ito. So, lahat tayo naghahanap tayo ng pera para man lang umasenso yung buhay natin. Okay. So, meron tayong pag-uusapan. Meron akong i-introduce sa inyong business. Okay. Kasi naghahanap tayo ng pera, di ba? Ano pa bang ibang gagawin natin? Aside kung mag-agogo dancer tayo, siguro kikita ka rin dyan. Bawal lumabas, COVID. So, maghanap tayo ng pagkakitaan. Business ang i-offer ko sa inyo. Itong business na ito is a modern business. Okay. Modern business. Pag sinabing modern business, modernized na siya. Latest. Yan ang tinatawag futuristic. Ito na ngayon ang mangyayari ng mga business sa mundo. So tandaan nyo, futuristic at modern na yung business na i-introduce ka inyo. Hindi po kami traditional business. Okay. Last year and this year, ito yung masasabi ko na hindi talaga siya maganda. Di ba? Not been a normal one. Pangalawang taon na ito. Umabot na ba ng normal ang buhay natin? Hindi pa, pabangon pa lang tayo. Yan ang nangyayari sa mundo. So, ang daming mga countries na nag-recession, di ba alam natin yan during the pandemic at hindi pa ito natatapos. Ang daming nawalan ng trabaho, ang dami pang naghahanap ng trabaho. Hindi pa rin normal na magta-travel ka in and out sa place mo. And then, maraming mga hospitality sector na nag-shutdown. Worldwide yan at maraming naapektuhan. Kamusta ka kabayan? Nakabangon ka ba? Have you been affected with this economic crash? Ikaw ba'y naging COVID patient? Kamusta ka naman? Nakabangon ka na? Ikaw ba'y nawalan ng trabaho or nabawasan ng iyong sweldo? Or ikaw ba'y nagmamay-ari ng isang negosyo na nagsara ito? So, kamusta ka na? Itong pagkakataon na ito, sabi ko nga sa iyo kanina, hindi to aksidente. Hindi to aksidente na nandito ka, baka makatulong to sa iyo. Okay. Itong business na ito is isang opportunity. Bagong opportunity para sa iyo. Okay. Masasabi nating bago? Bago sa pandinig ng iba? Maaring kung member ka na, maaring kung hindi mo pa to naintindihan, i-sink in mo to sa hapong ito. Okay. This is very timely. Bakit ko nasabing very timely? Kasi itong business na ito is lumabas ito during the pandemya. Kung ikay naghahanap ng isang opportunity, kung ikay nawala ng trabaho, kung may itong bubungad sa iyo, pupunta tayo ng Canada, pupunta tayo ng Amerika. Ano sa pandinig nyo? Or sa, di ba, maganda siya sa mata, maganda siya sa pandinig. Ang tanong, kung merong gaganito lang, example ko lang, I'm not hiring here that pupunta kayo ng Canada or America. In example ko lang to para maintindihan nyo kung anong gagawin natin sa business na ito. Kahalintulad lang ito. Let's say for example, inoferan kita ng vacancy to Canada. That is an opportunity, right? Pero ang tanong, qualified ka ba? Pangalawa, how long is the process? Lalo na ngayon, pandemya, ang hirap sigurong lumabas, ang hirap mag-process, di ba? Pangatlo, are you financially capable ba? Capable ka ba sa mga placement fee? Kasi hindi yan libre. Dapat maglabas ka dyan. Kahit pa paano maglabas ka dyan. Minimum of 200,000, makalipad ka sa bansang yan. Yan ang tanong ko sa iyo. Kung may opportunity mga yon na ibibigay sa inyo. Okay, so qualified ka ba? Unang-una. Ngayon, ilang buwan or ilang araw ba yung ipaprocess natin? Paano yan? Sa nangyayari ngayon? Breaking news na naman, tumataas na naman ang cases left and right. Diba? So hindi ka naman makakalabas. So ang mangyayari, until when kaya tayong antayin natin yan para ma-process natin yung pag-ibang bansa natin? Sa tingin mo mabilisan? Kung may nangyayaring ganito, ano ba ang dapat mong gawin? Magmukmuk na lang? Ngayon, are you looking for additional source of income? Naghahanap ka ba ng pagkakitaan while nasa Pilipinas ka na nagmumukmuk ka dyan, nag-aantay ka ng iyong tawag papuntang Amerika, papuntang Canada, papuntang Europa, or papuntang Australia, naghahanap ka ba ng extra pagkakitaan while waiting for those offer? Ikaw ba yon? Itong business na ito, nag-boom ito during the pandemya. Pinasok to ng iba kahit pandemya, hindi sila natatakot. At ang daming buhay na nagbago. Maraming magpapatotoo sa inyo niyan. Okay, a life-changing opportunity, and this is a unique opportunity that can be properly fit into the current season of life. Bakit ko nasabing
fit na fit siya sa panahon ngayon. Kasi kahit lockdown, kahit hindi ka allowed lumabas sa bahay mo, this is a home-based business na kung saan pwede mo itong gawin. Hayaan mo yung COVID na yan sa labas, as long okay ang pakiramdam mo, sa loob ka lang ng bahay, pwede mo itong gagawin. Ayan ang opportunity na ibibigay namin sa inyo. Okay. So, before tayo mag-start, paalala ko lang, okay, na itong ating pag-uusapan ngayon is this information provided herein is for education purpose only. At pwede itong mabago kung may mga bago man na i-change ang kumpanya, i-update namin yan kayo. And take note, we are not an investment company and we are not a trading company. We are not a cryptocurrency company nor a forex company. Yan ang business na ito kasi baka sa umpisa pa lang natatakot na kayo. So balaan ko kayo, hindi po kami dito magpapa-invest sa inyo. This is 100% mobile business. Diba? Modern nga siya. Kasi pag sinabi natin traditional, hindi naman pwede natin gamitan ng cellphone yung ating mga palengke. Sa palengke ka nagtatrabaho. So this is a modern business that you can start this one anytime. Anywhere pwede ito. At anyone pwede dito as long you are 18 years old and above. Take note, as long you are 18 years old and above. Our world is changing faster. Ang bilis talaga nag-change ang panahon. Hindi mo ba alam, 1990 nag-umpisa ang internet, di ba? But nung nag-search engine na, yung hahanapin natin yung mga www. Yung mga sites, mga hahanapin natin, that was already 32 years ago. And then, ang online encyclopedia or yung mga music streaming, that was 20 years ago na daw. Alam mo ba yung smartphone natin, that was 10 years ago. Naalala nyo pa ba yan? First time kayong nakapag-smartphone, tuwang-tuwa ka. Diba? Kasi natatouch mo lang siya sa screen mo. Ang screen mo, hindi ka na yung pindot-pindot dati na nagsisnake pa tayo. Mag-Merry Christmas tayo dito, ilang asterisk ba ang ginagamit natin before? So nung nag-smartphone na, nakakita ka na ng mga i-copy-paste mo na lang, i-download mo, and then ipadala mo, pwede ka nang mag-greet ng maligayang Pasko. Di ba? Ang ganda-ganda pa. So automatic. But right now, alam mo ba na ang pinakamabilis daw, yung crowd marketing. Mabilis pa rin pala talaga ang tao. This is the next revolutionary digital space and Crowd1 is leading the way. So ang business na ito is nasa digital space na ito. Ano ba ang digital space? Kailangan ba nating sumakay ng raketa para pumanta tayo sa digital space na ito? Ito, gagamitan lang din natin ng internet. Okay. Ang digital space na tinatawag dito is yung mga naka-display sa screen ng iyong laptops, computers, tablets, or even smartphone. Yan ang tinatawag na digital space. Okay. So, the company is Crowd1. Okay. So Crowd1 is a leading global crowd marketing. This is the next generation online business network and giving people access to the latest technology and build a long earning here. Okay. So yung Crowd1 daw, ang crowd ang ginagamit dito na mag-market. Di ba pag magtinda ka, paano ba magtinda pag nasa palengke ka? Kung nasa dulo ang pwesto mo. Di ba minsan, sa kaduluduluhan ang nakuha mong pwesto kasi mura ngayon, minsan magpapadala ka ng tao sa entrance ng merkado or palengke para mag-approach sa'yo, Suki, meron po kaming gulay doon na fresh, punta ka doon sa dulo. Kung hindi ka magpapadala ng tao doon, talagang walang bibili. Kasi lalo na minsan na nagmamadali ka na back and forth ang nirentahan mong tricycle or tricycle man yan, kukuha ka lang ng gulay yung sa bungad. So ang tendency sa'yo, walang pupunta doon sa dulo. So ang nangyayari, mag-a-approach ka ng kahit sino na magdala ng mga tao doon sa pwesto mo. So sa mall, alam mo ba ang mall is itatayo lang yan ng isang may-ari. They don't care kung saang pwesto yan. But mostly pinaplanuhan naman yan na sa yung mataong tao. Ang mall is talagang mataong tao yan. Di ba? Maraming taong pumapasok dyan. So magka-hard yan sila ng mga marketing staff, sasabihin nila na, oy, marami ditong taong pumapasok. So ikaw ba, gusto mo bang mag-rent sa pwesto namin? Pag nakita ko na maraming ang tao, yes, nakikita ko, ang dami nga palang magsha-shop dito. So I will put my
sari-sari store or ukay-ukay sa isang pwesto na yon kasi maraming tao. That's why maraming mga kumpanya na naghahabol na pumipwesto sa mall. Bakit? Unang-una, malamig. Pangalawa, matao. Mayroon talagang sure ball na bibili ng paninda mo. Okay. Yan ang mga mall. Isang building lang siya or isang pwesto lang siya na hindi niya alam kung sino yung mga taong magrerenta sa pwesto niya. Ang ginagawa niya lang, inaakit niya lang or pinapadagsa niya lang yung tao. Wala siyang pakialam kung wala siyang benta, basta doon na lang siya kukuha sa renta. Okay. So, sa business na ito, yung aking i-introduce sa inyo is dito rin. Marami din kami dito. Okay. So, that's why maraming mga kumpanya na naghahabol nito. Okay. So, marami na kami. That's why ang daming mga kumpanya, not only by company, I can tell you, it's by industry ang pumipila ngayon dito kasi marami ng taong nakaabang sa mga paninda na i-introduce ng mga company na yan. So I'll give you an example of a Venn diagram. Ano ba ang Venn diagram? Isa itong illustration that uses two circles na nagsushow ito ng relationship ng dalawang ito na kung saan ang overlap niyan, yung nakasulat na similar, sila yung magkasimilar na ginagawa. So yung labas dyan, yun yung diagram na yan na kung saan different yung paninda dyan or mga ginagawa. So yung ating company ganito, may nagsusulat lang po. Ang ating company po is si ICT. Okay, yung ating company is si ICT. So si ICT is a professional service company, a springboard for a new product to reach global market. So this company is a young and dynamic, bago pa lang ito. So nagmumula po to sa bansang Sweden. Ayan, wait lang po. Nawala lang ako. Ayan. Nalaglag po ako, Divine. Can you host me again? Pwede po kayo mag-screen sharing, ma'am, kahit hindi pa naka-host. Pero Sir Ed, naka-open po ako. Okay, thank you. Okay. Okay po. Dinitable ko po yung share screen kasi nga ay may nakikialam sa pagsusulat kaya. Okay, thank you. Okay na po, ma'am. Okay, sige, thank you. So, ito po yung ating company. Okay, ito po yung ating company, si ICT. So, si ICT, nagmula po to sa Sweden, meron tayong office dito sa Spain, at meron din po tayong office dito sa Dubai, United Arab Emirates. So, para din itong Venn diagram. Okay, sa Venn diagram na to, sa kaliwa ni ICT is ito yung si Verdilo. Si Verdilo is nakabase sa Sweden, at si Crowd1 naman yung sa kabilang wings niya na nakabase naman dito sa Dubai, United Arab Emirates. Okay, si Verdilo, siya yung channel ng mga produkto. At si Crowd1, siya yung grupo ng mga tao na ready na magpa-market. Yan ang Venn diagram ng company ng ICT. Si ICT yung pinaka-head office namin, pinaka-headquarters namin, at may dalawa siyang department na gumagawa para gumana ang business na ito. Ayan ang ating pag-uusapan sa hapong ito, kung saan ba tayo nabilong sa kumpanyang ICT. Okay, so the ICT group, sila po yung mga expert pagdating sa pagkoconnect ng mga tao doon sa produkto. And that services is what makes them successful. Ayan. So, yan po ang ICT group. So, Crowd1, napilong tayo sa Crowd1. At Crowd1, this is the next generation marketing. Ayan. We market apps, digital products through the usage of crowd marketing. Gamit dito ang mga tao. So paano ba tayo nagma-market ng isang produkto? Do you have an idea? Paano ba nag-market ang nagtitinda ng balot? Di ba? Sinisigaw niya yan, balot, para alam ng tao na may paninda siya. Kung ikay sorbitero, nagkakalembang ka. Binatog, kahit sa anong mga tinda mo dyan, even though you are selling insurance or real estate, ina-approach mo ang tao. Yan ang tinatawag na direct referral marketing. Minsan nare-refer mo rin yung kakain ka lang, na post mo sa social media, nagtanong ang kaibigan mo na, uy, saan kang pwesto dyan? Ang ganda-ganda. Na-refer mo na yung isang place na yan na hindi niya alam. Yan ang tinatawag na direct referral marketing.
Meron ding tinatawag na radio network marketing. Okay. When the word network, ano nga ba yung network? Grupo yan ng mga group. Parang kung gusto mo ng GMA, anong tawag sa'yo? GMA network lang binubuksan mo. So you are a kapuso. The same idea kayo or yun ang mga hilig nyo. Diba? Kung ika na may sa ABS-CBN, kapamilya ang tawag mo. So sa radio network marketing, ito yung maririnig mong mga radio ads. Ini-airtime yan, binabayaran yan. At meron din tayong tinatawag na TV network marketing. Dito yon may mga produkto dyan na in-endorso ng mga artista. Tawag natin dyan commercial. Sa crowd one, pwede natin gamitan para hindi na tayo gagastos man, gamitan natin ng digital marketing. Sa digital marketing, pwede tayong gumamit ng ating social media, email, or even mobile apps. Yan ang tinatawag na digital marketing. So, ang crowd one is we occupied here sa Dubai, UAE. Nandito po kami sa 20th floor ng Arenco Tower. Okay. So, ang laki-laki dyan, around 50 square feet. Yan ang, ano na yan, alay Sir Eddie, nakapunta na sila dyan. And then, alam mo ba sa business na ito, kahit saan ka pang lupalop ng mundo, hindi sarado itong ima-market mo. Ito lang ang kagandahan because you can market this business to more than 175 countries worldwide. At alam mo ba kung ilan na ang marketing staff dito? 42 million members na ang nagma-market dito. 42 million. Ang dami na, di ba? Ilang tao ba sa mundo? Wala pa to sa katiting ng tao sa buong mundo. So if you are planning to come to Dubai, welcome na welcome po kayong pumunta rito. Take note, crowd one. Ang crowd one is grupo ng mga tao. Mga grupo ng magma-market ng produkto na ginagawa ngayon ni Verdello. Okay. So now, crowd one is hiring. We are hiring a position of affiliate marketing. Magiging business partner ka dito. Alam mo ba ang iyong gagawin dito? Ang isang marketing affiliate, ikaw daw tong nagli-lead sa sales, tracking customer, nakipag-usap ka, ang ganda-ganda ng trabaho ng isang affiliate marketing. So nagka-hiring po ngayon. Okay, this is an opportunity. Kung yun ba sa Canada kaninang pinakita ko, kung may opportunity ka bang mag-apply doon, i-grab mo. Hindi mo ba alam pag ikay isang marketing partner sa isang kumpanya, dapat ikaw ang nagpaplano, ikaw ang nagmamanage ng mga publication, distribution, mga publicity sa materials kung saan-saan, nagpapakain ka pa niyan. May mga promotion, exhibition yan ng company. Alam mo, napakaswerte natin ngayon. Alam mo kung bakit? Naka-ready na ang mga gagawin natin. Hindi ka na kailangang magpa-dinner kasi nga, di ba, bawal lumabas. Pwede na lang online, makakatipid ka. So, ang requirements daw ng isang marketing partner, kung ikay i-hire ng isang kumpanya sa labas, ang ideal candidate yan dapat, bachelor degree ka. Minimum at least 3 to 5 years experience. Pleasing personality, reputable background, kung saang school ka man ang graduate, ano ba ang background mo, hindi ka ba mamamatay tao, or ano bang ginagawa mo, whatever. Dapat full-time ka dito. Yan karamihan sa mga oportunidad ngayon, lalo na pag marketing associate or marketing affiliate ang a-applyan mo sa labas. Yes, malaki ang kita, pero minsan sasabihin sa'yo, to be advised na lang, depende sa resulta ng interview mo. Diba? But dito, sa crowd one, hinahard ka ng company. Alam mo ba ang ganda ng vision ng company? Kasi ang sabi dito, to provide a sustainable business opportunity para sa lahat. Para sa lahat. Hindi mo ba alam na kasama ka? Kasi everyone ang sinasabi dito. Hindi ito kailangan ng anumang natapos mo sa buhay, kung sino ka man, taga saan ka man. Kahit ikaw pang pinakamababang tao, antas na tao sa mundo. Kahit pangit pa ang background mo, pag may pangarap kang magbago, welcome ka dito. Hindi mo na kailangang magbigay pa ng CV mo. Walang mag-e-interview sa'yo. Makinig ka lang sa sasabihin ko, sure ball na shoot ka dito pagkatapos ng aking presentation. Okay. So, dito, if you are an affiliate marketing, magpo-promote ka lang ng produkto na sinabi ni Verdello na ipopromote natin. Hindi mo ba alam, pwede kang kumita sa pagpo-promote mo.
Nung pumunta ka ba sa isang restaurant, kumain ka at nagpapa-picture-picture ka doon, may friend ka na nagsabi, "Uy, ang ganda naman ng arrangement ng table nila. Saan ka?" "Ay, dito ako sa Tandang Sora Restaurant." Pinromote mo ang restaurant na yan. Binayaran ka ba? Hindi mo binayaran. Nagkwento ka na nagkwento through your social media, binayaran ka ba? Madali lang mag-promote. Alam mo ba kung nakapanood ka ba ng sine? Di ba kung minsan pag nanonood ka ng sine, sabihin mo, nahihiya ako, hindi ko naman yan linya yan. Pero nanood ka ng sine, di ba? Naranasan mong manood ng sine. Nung nanood ka ng sine, paglabas na labas mo na hindi yung friend mong hindi nakapanood, di ba kinwento mo? Yan ang magpo-promote ng isang pelikula. Na-promote mo, hindi mo alam na promote mo ang pelikula na yon. Binayaran ka ba ng director? Hindi. Di ba? So, imbes ang friend mo manood, hindi na tuloy nanood kasi alam niya na ang storya kasi naikwento mo na. So dito, ikikwento mo lang, kikita ka. Yan ang kagandahan sa business na ibibigay namin para sa iyo. Referral marketing, paano ka ba magkwento? Dito sa business na ito, hindi namin kailangan ang artista. Hindi namin kailangan si Kim Kardashian, si Marian Rivera, or kung sino mang Hollywood actor na yan. Ikaw ang artista dito. Ikaw ang babayaran kasi ikaw ang magpo-promote ng produkto. Yan ang aking i-offer sa iyo. This is a home-based business. Hindi mo ba alam sa business na ito, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Ikaw ang makapag-decide ng oras mo at ikaw ang makapag-decide kung magkano ba ang gusto mong kikitain dito. This is a unique platform that work in the largest online industry and the best company in the world. Kagaya na lang ng travel industry, kagaya na lang ng gaming industry, kagaya na lang ng mga lifestyle and trends, at meron kami ditong e-commerce. And soon, hindi mo mamalayan, may mga kabangga na dyan ni Amazon na hindi natin mamalayan, andi dito na sa platform na ito. Abangan natin yan kay this year, 2022, gugulatin na naman tayo ng ating mga officer dito sa business na ito. So this business is mahalin tulad ko lang siya sa mga platform na ito that they never own product of its own. Hindi po nila pagmamay-ari ang mga produkto na kanilang nasa platform nila. Dito kung ikay isang customer, dati naalala mo, tatawag ka ng Hilton, Sheraton para matulog ka lang sa isang hotel. But nowadays, scroll mo lang, nakapamili ka na ng hotel na gusto mo. Sinong makakuha ng komisyon? Ang platform. Dati manunood ka ng sine, gagastos ka pa ng taxi, magpa-popcorn ka pa doon. Ang mangyayari, ngayon, si Netflix na ang makakuha ng komisyon. Shopee, Lazada, Amazon, they are the online department store. Hindi mo na kailangang lumabas, di ba? I-deliver na lang yan sa'yo. Sinong makakuha ng komisyon? Ang platform. Uber is the biggest transportation company in the world. Mag-order ka lang ng sasakyan, ang sasakyan darating sa harap mo. Hindi mo na kailangan na makipagpatintero pa sa labas. Mag-aabang ka kung ano yung masasakyan mo. Meron ka lang mobile apps, makikita yan sa digital screen mo or digital space mo. Ayan, different kinds of industry or transportation industry ang pupunta sa'yo. Hindi mo ba alam si Grab is nagka-problema to sa Pilipinas before? Kasi nga bakit daw kailangang i-order mo pa online? Ang dami nitong kontragusto. Pero anong nangyari ngayon? Si Grab is umaasenso. 'Di ba? Hindi lang natin namamalayan. Minsan kasi ang tao, doon tayo naka-base sa mga negative part ng isang kumpanya. Titingnan natin kung ano na ba ito ngayon. Okay. Lazada, Shopee, nagtitinda lang din to ng mga gusto nating mga sportswear. Kung gusto man natin yan, ipapadeliver natin yan, di ba? And then darating yan ang items sa harap mo. Sila ang makakakuha ng porsyento. Food Panda. Sa Pilipinas, dati nakatingala tayo. Uy, ano ba yung gusto dyan? Ganito, ganyan. But during the lockdown, ano nangyari? Hindi na pwede. Meron ka lang apps, pwede mong mapadeliver ang mga pagkain na gusto mo. That's why a lot of company right now na gusto, kasi si Food Panda kumikita ng 30%, nagsulputan ang mga gatong klaseng kumpanya ngayon para lang din kumita sila. Copy-paste lang ito, sabi nga nila, di ba? Ang mga Pilipino ganyan talaga. So, our company, it's part of the apps. Part din siya ng apps. Okay.
Alam mo ba that it takes 4.5 months bago ang Crowd1 ma-release sa Google Play, and it takes 9 months of intensive background checking and legalities bago ma-okay sa App Store ang Crowd1. This is the 100% mobile digital marketing company featuring both Android and iOS, at ina-adapt na po ito ngayon. Yan ang kagandahan sa business na ito, legit na legit. Napapansin nyo ba na lahat tayo ngayon pinapa-download ng kung ano-anong mga apps? Bakit kayo pinapa-download? Kasi every time when you go to McDonald's, tatanungin ka, "Ma, meron po ba kayong apps?" Jollibee, even the SSS or mga punta ka ng SM, pinapa-download ka ng apps, or even the banks are asking you to download the apps. Why? Kasi po, every time na dina-download natin dyan, tinutulungan natin yung mga kumpanya na iyan na kumita. Alam mo ba na $1 to $7.5 ang presyo every time na dina-download natin ang mga apps na ito? Hindi lang sa kukita, sa burger ng ating binibili, kumikita din sila every time na nagda-download tayo. Yan ang kalakalan ngayon sa labas. So, trivia. There are more than 2 billion apps in the world na nakapila, but only 3.48 million pa lang ang naaprubahan sa App Store or sa Android. Facebook is part of the apps. Ilang milyon na ang kinikita nila. E-learning, ilan na ang kinikita nila. Part of the entertainment industry like Netflix, ilang bilyon na ang kinikita ni Netflix. Minecraft, isa lang siyang game pero kumita ng bilyon. Travel industry, 1.3 trillion industry. And Abra, isang example lang to ng isang digi-wallet na milyon na rin ang kinikita. Why I am introducing you with this kind of product? Hindi po namin ito produkto. Alam mo kung bakit ini-introduce ko po sa inyo? Kasi ang business po namin is may kahalintulad na ito, similar. Magkakaroon po ng mga kabangga ang mga apps na ito or mga produkto na ito soon. Meron na nga, lumalabas na nga ngayon. So the company, ICT, na tayo yung nabilong sa Crowd1, na nagpo-provide din sila ng mga world-class product ranging from e-learning to self-improvement, lifestyle and trends, and even gaming. Okay, yung produkto lang natin dito is mga digital or mga intangible product, hindi physical na mahahawakan mo. Okay, so our online products and services provided po siya by our third-party partners. Okay, ang unang produkto na i-introduce ko sa inyo is si Mixter. Okay, Mixter is part of the gaming industry. Okay, si Mixter is isa siyang gaming platform. Alam mo ba na ang gaming industry is a $1 billion business? Si Emerge Gaming is isa siyang kumpanya na kung saan sila yung nagde-develop ng mga games na naka-base siya sa Australia. This Emerge company is nasa stock market na po ito. Once the company is nasa stock market na, meaning nag-i-earn niya ng $1 billion. Bilyonaryo po itong kumpanyang ito. So Mixter is one of our product na kung saan meron silang mga prices dyan. You know that their prices just keep on getting and bigger and better. Nitong January, you have a chance to win everything you need to enjoy the latest generation of console gaming. If you are into social gaming, wag mo dapat itong palampasin. Kasi marami silang mga great games dyan. There are more than 400 games na nandiyan and some fantastic prizes to win in the tournament. Yan ang aabangan mo. Meron na dyan soon na mag-o-offer na sila ng mga NFT games. Sino ba dyan ang familiar sa Axie? Kikita ka dyan. By 2 weeks or a month from now, papasok na dyan yung bagong game na si Starline. Okay, yan ngayon ang papatok sa mundo. So, abangan nyo, napakaswerte nyo kung nasa Crowd1 na kayo kasi kayo yung unang makaalam nito. Okay. Yan ang ating Mixter, part of the gaming industry. Another product that we have is the Mindo. Mindo is part of our education industry. Take note, I'm talking here not by company but by industry. So, Mindo, this is a comprehensive education audio program.
This is part of our e-learning platform. Nakita mo kanina, milyon ang kinikita ng mga e-learning platform. So it is a subscription-based services that will help you in many areas of your life. Like time management, paano mo ba i-grow ang business mo, paano mo ba i-convince ang customer mo. Kung yan ang hinahanap mo, Mindo is for you. Sino man dito ang curious about learning, kung paano mo tatakbuhin ang iyong business online, then Mindo is para sa'yo. Okay, magpapacoach ka ng iko-coach ka niya dyan. Another product that we have is the lifestyle and trends. Bakit po sinasabing under ito ng travel and transportation industry? Kasi po, sa lifestyle, part siya ng aming lifestyle ng mga travels. Okay. So Life Trends, this is your very own hotel and resort booking engine. Para siyang booking portal. Like, maghalintulad natin siya sa Priceline, sa Booking.com, sa Agoda, Trivago, TripAdvisor. Parang ganyan siya. But here, in Life Trends, dalawa po ang ating branches. Ang ating parang pinaka ano niyan, paano natin siya gagamitin. Sa Life Trends na normal lang at meron tayong Life Trends Platinum. Sa Life Trends Platinum, upgraded siya konti. Pwede mo siyang gawing negosyo. Yan ang ginagawa ko, from 30 to 70 to 80% ang pwede mong makuhang diskwento dyan. Okay. So if you are looking to a sort of wholesale holiday, yan, mga staycation, any booking services, Life Trends can provide. Life Trends, this is an online travel agency. Nag-o-offer ito ng mga sophisticated hotels and resorts booking at meron na po itong more than 2.5 million hotels and resort worldwide. At hindi mo ba alam that if you are a Crowd1 member, you can access this one without limitation. Kikita ka dito. Ang ginagawa ko dito sa Pilipinas, ginagawa ko siyang negosyo. Alam mo kung paano ko siya ginawa? Imbes pinantayan ko yung, nakita niyo po ba yung mga business ngayon na kunwari ibudol ka and then papupuntahin ka sa car and then may mga balloon kang nakikita na, hello, happy birthday pala. May mga cakes, bouquet, ang ganyan. Dito naman ang ginagawa ko siyang parang sumon from the barangay. Pagbukas pala nila is a 2-night staycation or 3 nights or a week staycation in Palawan or Boracay. Ganyan naman ang ginagawa ko. So I'm ina-approach ko yung mga kaklase ko nung college or yung high school na hindi nakauwi ng mga abroad, bigyan nila ng mga gift ang kanilang pamilya by staying in a resort class kasi dito maa-access mo anywhere in the world. Yan ang kagandahan sa Life Trends na ito. So Life Trends, meron po dyan car rental, cruises, and soon, papasok na dyan yung ating airline services. Yan ang ating part ng ating travel and transportation industry. You know that we have also a social media? Part siya ng social media namin yung aming LinkMe. Bakit ko nasabing social media? Because LinkMe is a tailor-made business card. Lahat ng link mo from Mixter, link mo ng Life Trends, link mo ng Mindo, you can share that one. Link into one. Kung meron ka man dyang YouTube channel or Instagram or even your WhatsApp or your email, pwede mong i-link sa isa. So it is designed for you to level up your brand na ang business mo is mapagsama. And soon, meron kaming Some, kalimutan ko lang siyang ilagay dyan, para siyang social media, Some, para siyang social, parang metaverse na rin, di ba? Ang Facebook ngayon is Meta. So kami naman meron kaming Some. Okay, so meron din kami. So soon na yan, mag-join sa Crowd1. That is part of our social media. And we have our very own e-commerce product. Tribute naman siya. Naka-base lang siya sa Africa. At meron tayong, of course, yung ating Crowd1 magazine na part siya ng ating lifestyle and trends. Yan ang part ng aming mga produkto. Another one, the most awaiting game of the future. Ang tawag namin dito is si Planet IX, the World Realty Online Game. World Realty Online Game, this is under the license of Nibiru. Nibiru, sila yung nag-create ng games beyond digital space. Kung maalala yung mga Sega, yan, sila yung nag-create yan.
So mostly mga adventure games ang ginagawa nila. That's why papasok tayo ngayon sa Planet IX. This is part of our real estate industry. Ayan. So dito, isa siyang virtual real estate game na powered siya or powered siya ng cryptocurrency. The Digital Planet will give players. Sino ba ang mga players dito? Isa na tayo doon, mga member ng Crowd1 at yung mga manglalaro sa labas, they have the chance to buy and sell or develop the virtual real estate. Para ka ditong nagpa-farm bill lang, pero ang pera mo dito is totoo, digital nga lang. Okay, what is a digital money? Pag-usapan natin yan later on. So, if you could live anywhere in the world, kung titira ka dito, saan mo gusto? It would be in the center of Hong Kong, Paris, New York, top of Mount Everest, saan mo gusto? Sa pinakailalim ba ng Amazon? Ayaw mo na bang umuwi? Gusto mo nang mag-Italy na lang forever? Then everywhere in the world will be up for your grabs. But think it carefully kasi ipo-purchase mo ito, meron po itong lupa dito na i-develop, dapat you have to think kung saan ba ang place na gusto mong i-develop, and then there will be a value on the areas of the offer na kailangan nating i-develop. Hindi mo ba alam na inofera na dito ang more than 42 million members to settle down in this new world Planet IX? And we are so excited about this new revolutionary product of Crowd1. Yan ang ating Planet IX. Isa po yan sa ating mga produkto. Planet IX, nasabi ko before that we are not an investment company. Crowd1 is not an investment company, pero itong Planet IX, isa po siyang produkto, sila po yung nagpapa-invest. Okay, sila yung nagpapa-invest. Sila yung nagpapa-invest dito if you are interested with this kind of games para itong NFT. Talagang later on, kikita ka dito. So if you have the chance na meron ka man ng extra, then try to invest now sa kanilang IX token. Tsak, kikita ka dito. Yan ang ating Planet IX, part of the real estate industry. Of course, pinag-usapan natin ang cryptocurrency, di ba? Kailangan natin magkaroon ng wallet. Saan mo yan ilalagay? Sa bulsa mo lang? Sa hangin? Wherever. Multi-wallet, this is a non-custodial, multi-chain wallet allowing the members to access. Meron tayo ditong DApp of many blockchains. Ano ba ang DApp ng many blockchains? Ito po free control ng mga authority. Hindi yan pakialaman ng mga authority. Kung magkano man ang pera mo dyan, hindi nila pakialaman yan. This is a non-custodial. Pag sinabing non-custodial, sole control mo ang wallet mo. Dito, this is under the finance industry. Dito yung commission natin, diretsong mapipay doon. Pwede nating ilagay sa ating multi-wallet. You can access the stock market. Pwede ka itong bumili ng shares mo sa Google or sa Amazon or even this multi-wallet. Isa siyang blockchain technology na allow people to buy a percentage of shares sa mga malalaking kumpanya. So take note of that. Multi-wallet is part of our product na belong siya sa finance industry. Okay. So now, ang multi-wallet is mahilundulad natin siya sa coin.ph or even Abra. Na kung yung mga wallets na yan, ang kumikita dyan yung mga may-ari lang. But here sa multi-wallet, nilagay niya kay Crowd1. Take note, you are a marketing affiliate of Crowd1, pwede ka dyang maambuna ng komisyon. Yan ang mga produkto na pwede tayong kumita kay Crowd1. So how is it? Naguguluhan ka na? Punong-puno na ba ang iyong utak ngayon? Anong gagawin natin? How is it? Here, we will make your phone your new bank. Pwede ka dito, hindi ka na lumabas. Kikitain mo lang yan lahat. Nandyan na lahat sa cellphone mo. Yan ang kagandahan sa business na ito. Our business is digital. Hindi ka na pwedeng lumabas. Gamit lang ang cellphone mo. Andyan na lahat. One-stop shop. Travel, gaming, social media, financial. Part ng education meron kami. E-commerce meron kami. Lifestyle and real estate, ano pa, at soon, merong babangga dyan sa Netflix at babangga sa Zoom ng mga kung ano-anong mga entertainment and communication industry, nakapila na sila sa Crowd1. Saan ka pa? All in one place. Ikaw, tanungin mo ang sarili mo, i-hire ka as a marketing staff sa kumpanyang ito. Are you capable?
Graduate ka ba sa ganong ah, linya ng business na ito? Dito hindi kailangan may experience ka, makinig ka lang. Pwedeng-pwede na paganahin ang business mo. Ang kagandahan pa, ikaw ang magmaniobra sa business na ito. Hindi mo kailangan mag-hire ng staff dyan. So be your own boss. Ikaw ang boss dito sa business na ito. Di ba? Pag ikaw hina-hire sa ibang kumpanya, ikaw may boss ka pa rin. Magre-report ka pa rin daily. Dito hindi. As long na may laptop ka lang, as long na may cellphone ka lang, gagana ang business mo. Yan ang kagandahan sa business na ito. A home-based franchise business na kung saan o-operate mo lang sa bahay mo. Hindi na kailangan, i-assure ko sa inyo na hindi mo na kailangan magrenta ng office dito. Diretso at milyon ang kikitain mo. So this is your business. Treat your business as a business and it will pay you like a business. Yan ang business na ino-offer namin sa inyo. You know what? We are already in the 21st century. Nasa 21st century na tayo. Napakasimple na lang. Your whole business is in the palm of your hand. Nasa kamay mo na lang. Pwede mo nang paganahin yan, kahit pikit-pikitan mo pa yan. So we are now online. Nagtataka ka pa ba kung bakit online tayo? Sige nga, nagpadala ka ba ng pera online? Nag-order ka ba ng food online? Nag-aaral ba ang anak mo online? Nag-shopping ka ba online? Naglaro ka ba ng games? Nanood ka ba ng TV or news online? Ano pa? Nakipaglibing ka ba? Nakipag-school reunion ka ba online? Family reunion? Tayo ngayon, nag-meeting tayo online. Right? Bills online. Ano pa? Mag-book ka ng mga hotel and airline mo online. Even sa pagsisimba ngayon is online. Welcome! We are now in the online business. Magtataka ka pa? Huwag ka nang magtaka, mapag-iwanan ka kung wala ka dito. Ang business na ito is online natin itong gagawin lahat. How it works? Paano ba ito gumagana? Para lang din tayong mga kagaya nitong mga platform na ito. Walang pagmamayari, nangungumisyon lang. Sa Crowdwonder, giving us a chance na magkaroon din tayo dito ng komisyon. Naka-ready na lahat, naka-platforma na lahat, hindi mo na kailangan ditong mag-necktie pa. Several ways to participate on this business is pwede ka dito maging entrepreneur. Pwede ka dito maging member or simpleng customer kung gusto mo. Kung gusto mong mag-engage dito, kung gusto mo maging customer, makagamit ka ng produkto, maka-avail ka ng konting discount. But if you want to be a member, makapag-refer ka, may konting bonuses ka, pero pagpiliin mo ang isang entrepreneur. Ang entrepreneur dapat lang ditong may isang kwalifikasyon. Mayroon ka lang ditong espiritu na gusto mo talagang mag-business. Na kailangan pag-aralan mo ito, i-learn mo ito, at i-practice mo kagaya ng ginagawa namin. Ikikwento namin sa mga kakilala namin. Here you can build your team at maa-avail mo ang lahat ng mga bonuses na ipinagkaloob sa iyo ng company. Di ba? Hindi na kailangan kung anong natapos mo dito. 3 ways to earn. Meron ditong 3 ways to earn. Ito yung ginagamit ko, yung Life Trends nga na sinasabi kong ginawa ko siyang online travel agency ko. Minamaximize ko ang mga discounts ko sa hotel. Sayang din, pagkakitaan din. Ano pa? Meron tayo ditong mixture. Kung mahilig kang maglaro, kung ayaw mo ang mga premyo, din ibenta mo. Pera din yun. Here we go, kung mag-invest ka sa Planet IX, you can buy and sell and then direkta. Bitcoin at Ethereum ang pwedeng kitain mo dito, and that is a direct income. Yan only the 3 ways used to earn. Aside from that, meron pa tayong 6 compensation plan. I will only show up this one. Hindi ko na i-explain isa-isa yan kasi ini-explain lang yan pag mag-training na tayo kung na-hired ka na ng kumpanya ito. Di ba? Ganun naman pag meron ba ditong nag-a-apply pa lang ng trabaho is iti-train ka agad? No, tanggapin ka muna and then iti-train ka. So pahapyawan ko lang ito, meron tayong sales bonus, meron tayong activity streamline, meron tayong crowd bonus. Magko-concentrate lang ako sa residual and fear of loss. Sa residual, para kang merong monthly pension dito. Depende ito sa pension mo kung ano ang rango mo. Sa fear of loss, napakasimple lang. Offer the new member, offer lang to sa mga bagong member. Just bring you 4 of your invites. Pag nakaano ka niyan, the company will rejoice with you. Ibabalik ang presyo, ang halaga ng sinali mo. That is the fear of loss. The fear of loss, ano nga ba ito? Just invite 4 new members direct sa binary mo. Okay, yan ang ating fear of loss. Alam mo ba, bakit kailangan natin mag-invite? Tingin mo, in this way, we can expand our network.
mapapadami natin yung ating network. Ano nga ba yung network? Ito na networking yan, Miss Joy. No. Ang network, ano ngayon? Magkapareho tayo ng mga idea. Ayan. So, si Lucio Tan. Okay. Kilala nyo ba si Lucio Tan? Si Lucio Tan is marami siyang mga kumpanya. Siya may-ari ng Allied Bank, Philippine Airlines, University of the East, lahat ng mga hotels, mga malls, mga PNB, siya ang may-ari. Ano pa ba? Tanduay Ram, Eaton Company, siya ang pangmamay-ari niyan. Piso lang ang kinikita niya sa isang tao. Maliit malaki. Magkano ba ngayon ang minimum wage ng Pilipinas daily? 500 plus, right? 500 ang kinikita mo kung nasa Pilipinas ka. Pero pag si Lucio Tan ka, is piso lang ang kinikita niya. Maliit, pero meron siyang 40,000 ka-empleyado. Piso lang ang kinikita niya at yung isang empleyado na yan, nagtatrabaho yan sa kanya ng 8 oras sa isang araw. Ilang oras ang meron si Lucio Tan? 320,000 hours per day. Palagi na nating piso lang ang kinita niya. I-times natin yan sa isang buwan. 9.6 million ang kinita ni Lucio Tan. Example ko lang yan. Piso lang ang in-example ko yan. Paano yan kung 2 peso, 3, 4, 5 pala ang kinita niya sa isang tao? Ganyan ang kinikita pag marami kang tauhan sa grupo mo. Okay. So now, ang isang pangyayari, let's say for example, ang isang bayanihan is hindi mo yan masayang bayanihan pag mag-isa ka lang. Dapat nagtutulungan. Hindi mo mailipat ang isang bahay sa gusto mong puntahan kung ikaw lang mag-isang nagbibitbit niyan. Kung nabalaho ang iyong sasakyan, hindi mo pwedeng ikaw ang magdadrive, ikaw yung magtutulak sa likod, tatakbo ka naman sa harap, ikaw naman ang tutulak sa likod. Ang tagal mong makalabas dyan. Sa isang game, hindi mo matawag na winning game kung tag of war kang mag-isa ka sa kabila at marami sa kabila. Siyempre, panalo palagi ang marami. Kung ikay naglilipat ng bahay, mas mapabilis kung marami kayong naghahakot. Yan ang in-example ko. Kung bakit kailangan natin ng katulong dito. Yan ang pinaka-the best example na sana maintindihan nyo. Okay. Ngayon, kailangan sa business na ito, we have to understand the process. Ano ba ang proseso dito? Okay. So, dito, you will not earn if you will not do anything. Sa trabaho mo ba ngayon, nakakatanggap ka ba ng sweldo mo sa katapusan kung wala kang gagawin? Diba? Kung ikay nag-a-apply ng trabaho, anong gagawin mo? Hindi ka ba mangangapital sa umpisa? Meron bang tinatanggap ka ngayon, okay, hinard kita nga maging bank manager ngayon, is kinabukasan may sweldo ka ng isang buwan mo? Hindi. Isang buwan ka munang magbabaon, mamamasahe, or magkukommute bago mo makuha ang sweldo mo. So dito may gagawin din tayo. Okay. Now, napakaswerte natin kasi itong business na ito nag-boom din ang technology. 10 years ago, the real estate ang nagbo-boom. But now technology is the biggest industry in the world. Dapat i-grab natin ito. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan dito sa business na ito ng ballpen at papel, hindi mo na kailangan dito may bodega ka pa kung saan mo i-stock yung mga pampa mo, hindi mo kailangan dito makiusap pang ipapahatid ang produkto mo. May cellphone ka lang dito, gagana ang business mo. Yan ang napaka-easy peasy ng way na business na ito. Cellphone lang ang gagamitin natin dito. So ngayon, we are in the internet industry. Nandito na tayo ngayon sa internet industry. At alam mo ba si Crowd1? Part siya ng internet industry. Hindi gumagamit ang business na ito kung wala itong internet. Kailangan. But ang kagandahan lang, even though na ginagamitan natin ito ng industry, future trend na siya. Na kung saan pwede mo lang siyang gamitin. Na kahit bibig lang ang gagamitin mo, hindi mo kailangang may internet ka. So ikaw ba may internet sa bahay? How much do you spend monthly? Saan mo ba ito ginagamit? Sa mga social apps lang, sa paglalaro lang na kung ano-ano, or nanonood ka ng mga video? Diyan mo lang ba siya ginagamit? Ang cellphone mo, napakagamhanan. Kung sa Bisaya pa yan, lahat na nandiyan. Alarm clock, calculator, flashlight, camera, napakaganda nito. Subukan mo itong lahat na items na sinulat ko dyan, ilagay mo sa bag mo kung kakasya ba sa shoulder bag mo.
Napakagamhanan ang cellphone ito. Ang sabi nga nila, mobile is life. Di ba? Andyan na lahat. Hindi mo ba alam na pwede mong gawin ang cellphone mo into business? Na pwede pala nating pagkakitaan? Yan ang kagandahan. Hindi mo lang yan napapansin. You can turn your cell phone into business. Dito, hindi mo na kailangang mag-internet pa. Kung meron kang social media, i-post mo lang ito at merong magkikwento para sa'yo. Sino ba ang nag-invite sa inyo today? Naririnig mo ba ang boses nila? Di ba? May nagsasalita para sa kanila. Yan ang kagandahan sa business na dito kasi tulungan. That's why in-example ko kanina na kailangan marami tayo. Kasi magtutulungan tayo dito. Okay. So magkano ba ito? Okay. Magkano ba ito? Kung ikay nasa Europa, 109 euro ito. Pag ikay nasa UAE, 480 dirhams ito. Pag ikay nasa Pilipinas, 6,600 pesos ito. Malaki, maliit. Maliit para sa iba, malaki para sa iba. Pero kung sasabihin ko sa iyo, kung mag-start ka ng ganitong halaga, pwede mabago ang buhay mo. Mag-start ka kaya? Ang kagandahan lang, automatic. Up to 1st of February, yung binayaran mong 6,600, automatic na magja-jump ka into the black package. Okay. Yan ang kagandahan sa promo ngayon na ipinagkuloob ng ating company. Dito ma-avail mo ang Planet IX. Alam mo ba kung magkano ang total package na yan? Worth 70,230 pesos. Meron ka pang kapital na inumpisahan dito na ibibigay. Tinatawag nila dyan is travel benefits. 1,500 sa pesos ang ibibigay sa'yo. Nagbayad ka ng 6,600, automatic binigyan ka ng 1,500. Saan ka pa? Eh paano yan? Nag-upgrade ka sa black. Mas malaki pa ang binayad mo. Mixter. Mixter will cost you around 4,500 pesos. Libre mo yang malalaro buong taon. 4,500 plus 1,500, 6,000 na. Magkano na lang kaya ang amount na nilabas mo? Di ba? And then, ito pa. Sa halagang 6,600, lifetime mo pa mapakinabangan ang Mindo. Tatanungin mo siya, ano bang gagawin ko? Nanghihina ako ngayon, hindi ako marunong, tuturuan ka ni Mindo. Hindi mo na kailangang mag-antay pa sa upline mo. Si Mindo ang magpo-coach para sa'yo. Okay. So now, ano ba ang goals natin sa buhay? Bakit ka andito? Bakit mo tinanggap ang imbitasyon namin? Meron ka talagang plano, di ba? Ay, baka naman ay napilitan lang ako. Tandaan mo, hindi to aksidente ang pagpunta sa'yo. Hindi mo ba alam? 3.5% na ang lumipas sa 2022. Marami pa ang ating gugugulin bago matapos ang taong ito. So, kamusta ka? Ano ang goal mo sa buhay? Okay. Take note. Bago ako mag-umpisa, our company is a legit company. Okay. According to Amazon company, si Alexa yan, sa Business for Homes, top 20 company. During 2020, top 1 tayo. Nalihera tayo sa mga malalaking direct selling sa buong mundo. Ngayon, member ka ba ng mga direct selling sa bansa mo? I-type mo dyan sa businessforhome.org. Hanapin mo kung kasama ba sila. I'm proud to say na ang Crowd 1 na business na inintroduce namin sa iyo is top 1 kami. Ayan. So gusto niyo bang sumali sa top 1 company sa buong direct selling sa buong mundo? Take note lang, yung 109 euro na aming sinabi sa iyo, hindi mo yan investment. This is not an investment company. We are an online company. Para ka lang itong pumunta ng supermarket at mag-start ng negosyo mo na sari-sari store. Kailangang palaguin mo yan. Here we go. Online marketing company lang po kami na nagko-concentrate kami sa mga digital marketing. Okay. Important note. Yan. Hindi ko alam kung ano ang estado ng financial ng buhay mo. You are responsible here for your own financial future. Hindi ko maalam kung magkano ang pangangailangan mo. So dito, pwede mong pagsabayin ang iyong trabaho. Once you have the rank on this company,
hindi ka dito madidemote. Ano ba ang solusyon natin pag may problema tayo? Kung ang sweldo ay hindi sapat, anong solusyon? Palagi natin ginagawa, may problema, may solusyon para ka maging successful. Palagi nating ang solusyon natin is mag-a-abroad tayo. Bakit yun palagi ang ating solusyon? Mag-a-abroad ako. Hindi kailangan dito na mag-a-abroad ka para makabili ka ng bahay mo, para mapaaral ang mga anak mo, para makakuha ka ng mga good investment mo, magkapital ka sa mga business mo, or mabayaran ang mga utang mo. Hindi siya solusyon ang pag-a-abroad. Bibigyan kita ng solusyon na hindi mo na kailangan pumunta pa ng Europa, hindi mo na kailangan mamasahe pa. Europe, ano bang kinikita ng Europe? Di ba? Nandyan ngayon sila Sir Eddie. Euro ang kinikita nila. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Europa para kikita ka ng euro. Kasi sa business na ito, focus ka lang at masipag ka dito, euro ang kikitain mo. Yan ang kagandahan sa business na ito. Nasa Pilipinas ka lang, peso ang gastos mo, pero euro ang kikitain mo. 1 euro is 60 pesos. Yan kalaki. Euro is top 3 strongest currency sa buong mundo. Sila ang top 3. Pasok sila sa top 3 ng pinaka-strongest currency sa buong mundo. Pag nasa Europa ka, hello, 1:1, napakaswerte mo pag nasa Pilipinas ka. So 1:60. Yan ang kagandahan. That's why, sinasabi ko, hindi mo na kailangan mag-abroad pa dito. So dapat kayo nasa Pilipinas, mag-isip na kayo. Hindi biro ang magiging OFW. Bakit nga ba nag-a-abroad, kabayan, kung ikay isang OFW? Matanong nga kita, bakit ka nga ba nag-a-abroad? Di ba? May isang rason ka dyan. Abroad, salitang masarap pakinggan, pero dyan mo maranasan ang paghihirap na hindi mo inaasahan. Kaway-kaway dyan? Nakaka-relate kayo? Abroad, salitang masarap pakinggan, pero dyan mo maranasan ang paghihirap na hindi mo inaasahan. Bakit nga ba nag-a-abroad ka despite na marami namang cases o mga incident na nangyayari sa mga kababayan natin sa ibang bansa na minamaltrato, bakit mo pinilit pa? Hindi mo alam kung sino ang magiging amo mo. Alam mo ba ginagawa mo yan? Hindi mo yan pinili. Nag-decide ka. Tama? Nag-decide ka para sa iyong pamilya. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan pinili na yan ang mangyayari sa buhay mo, nag-decide ka para sa iyong pamilya. Tandaan mo yan. Alam natin na napakahirap, napakalungkot, nakakabaliw malayo sa pamilya, pero kinaya mong tiisin para sa kanila. Yung tipong pag-alis mo pa lang sa airport na nag-iiyakan yung mga anak mo, parang hindi mo na pwedeng balikdan, di ba? Yan ang nangyayari sa isang OFW. Akala nyo lang madali ang isang OFW. Ngayon, namimiss mo na ba sila? Ilang taon ka nang hindi nakauwi? Yung mga supling na iniwan mo noon, ilang taon na kaya sila? Namimiss mo sila? Kailan mo balak umuwi? Ilang taon ka na bang OFW sa bansa? Kailan mo planong umuwi? Huwag nating antayin na mag 60 years old pa tayo na yung naka-wheelchair ka na uuwi ka. Yung iba, alam mo, nakakalungkot, may tag na. Huwag nating antayin yon. Habang meron pang pagkakataon na kumita ka, nakatabi yung pamilya, grab this opportunity. I bet you, kikita ka dito, masipag ka lang. Tandaan mo, euro ang kinikita namin dito. Ngayon sa trabaho mo, huwag mong ipagmalaki yan. Kasi kung ipagmalaki mo yan, kung anong mangyari sa'yo, meron ka bang nakareserba para sa pamilya mo? Pwede mo bang masabi sa amo mo na, sir, pagod na ako, pwede ba yung 8 years old ko na anak mo na ang magtatrabaho para sa akin? Hindi pa pwede yun. Hindi nila pwede mamana ang trabaho mo. Sa business na ito, pwede mong mapamana sa kanila. Yan ang kagandahan sa business na ino-offer namin sa iyo. Kung ikaw naman ang isang asawa na wala namang ginagawa, huwag kang lapit ng lapit kay Marites, kay Marisol. Gumawa ka ng paraan para si Mr. hindi nalalabas. Pwede mo siyang tulungan na hindi na siya mag-a-abroad. Pwede ka rin kumita dito. Okay. So, residual bonus, yan ang ating hahabulin. Dito, walang demosyon. Kung anong ranggo ang naabot mo, may monthly pension ka dito. Yan ang isa sa mga bonuses ng ipinagkaloob ni Crowd1. Isa lang siya sa 6 na pwede mong kitain. Okay? Isa lang siya sa mga 6. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Masaya ka ba sa sweldo mo?
How happy are you with your salary? Alam mo ba ang salary cycle? Pagdating ng sweldo, anong ginagawa mo? Padala sa Pilipinas. Pagkain nila, baka may sasakyan sila doon. Mga paaral ng mga anak natin, mga St. Peter natin, mga SSS, kung ano-ano pa. And then, iikot yan. Yung bahay mo. Siyempre, personal sarili mo, hindi ka nakakain, mga utility bills mo. Ano pa? Kung meron kang loan, meron kang credit card, may mga investment ka or may insurance na binabayaran, kasama yan doon sa sweldo mo. Hahatiin mo pa yan kung nagtataksi ka, may pinupuntahan ka, bawas yan sa sweldo mo. Napakaswerte mo na yung business na in-offer namin sa'yo, hindi ka nagagastos ng taxi. Sa bahay lang, pwede ka nang kumita. Ano pa? Dagdagan natin. Kakain-kain sa labas, mag-take out. Siyempre, tao ka lang. Gusto mo rin mga nakikita mo dyan sa labas. 30 years ako 30 days ako nagtatrabaho, hindi man lang ako iinom ng Starbucks. Diba? Pag ganyan-ganyan ka pa. Load, data mo. Lalo na pag hindi libre ang internet mo, babayaran mo yan. And then, nakapiranggot. Kung may matira, doon mo palang sabihin savings. Nabaligtad, ang savings ang maliit. What will happen if one day your company, your employer will tell you, I don't need you anymore? Kung ang savings mo ay nasa dulo, napakaliit na lang, ano kaya mangyayari mo? Diba? So, aantayin na naman natin yung next salary. 28 days to 30 days na namang antayin natin. So, what will happen pag merong emergency? Wala kang madudukot kasi wala kang extra. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Now, kung hindi ka happy, ano pa ba ang kaya mong gawin? Ang part-time ngayon sa labas, hindi sila tumatanggap ng 1 hour per day, 8 hours per day din yan. Ano pa bang power ang ibibigay mo? Ang tanong, kwalipikado ka ba sa mga posisyon na in-demand ngayon ng mga career sa labas aside sa current job mo? Yan ang tandaan mo, kabayan, if you are an OFW. Ang dami natin minsang rason, excuses, busy ako, kung ano dito, marami akong labayan. Excuses is there every time. Ilang taon ka na sa kaka-excuse mo? Dapat habulin natin. Lahat tayo aabot sa 60 years old. Magre-retire tayo lahat. Baka naman pagdating ng retirement, 50% lang ang kaya mong bilhin. Yan na lang ang ating gagawin. So sa tingin mo, how's this business going? Nakakatulong ba to para sa pamilya mo? Malaking tulong ba kung gagawin mo ito? Huwag kang matakot, simulan ng business mo. Ang katakutan mo is yung 30 to 40 years kang magtatrabaho para sa ibang tao. Yan ang katakutan mo. So, kung ikay may pangarap na hindi mo yan nag-materialize sa mga nakarang taon, then i-change mo lang yung plano. But don't ever change kung ano man ang goal mo. Diba ang goal mo lang naman para sa pamilya mo. The activity of this company is very timely. Andito na siya. Magla-lockdown na naman, sabi nila. Timely, pwedeng ito. You can do this just 1 hour to 2 hours per day. Easily to share and understand, may magkikwento para sa'yo. Marami na kaming member dito, mas marami kaming naniniwala kaysa mga negatibong mga marites at merasol sa tabi mo. At marami na ditong kumita. Yan ang tandaan mo. Ito ang aktibidades ng business na ito. So ikaw ba'y may pangarap? Kung ikay may pangarap, shoot ka sa requirements sa business na ito. Hindi mo na kailangang magpasa ng CV mo. Tatanggapin ka ora mismo. Ngayon, may problema pa ba? Anong maging solusyon mo sa problema mo? Ano sa tingin mo? Bigyan kita ng idea. Meron ka bang 2 kaibigan? Meron ka bang 2 kakilala? Okay, bibigyan kita ng idea ha, 2 kakilala. Kung sabihin ko sa iyo sa 2 kakilala mo, first week, meaning 7 days, maghanap ka ng kakilala mo, 2 kaibigan mo. Magkakaroon ka ng €11. Hindi mo na malayan yung 2 kaibigan mo, gusto rin niyang kumita. In 3 months time mo, hindi mo ba alam kung magkano ang kikitain mo? €45,000. How much is €45,000? Ang €45,000 is 2.7 million pesos. Ang 2.7 million pesos na ito, i-divide natin ito sa 3 buwan. Kasi nga 3 buwan ang pinag-usapan natin dito. Para ka ditong may monthly na income ng around
1 million? Sinong tao ngayon na may 1 million ang monthly sweldo sa Pilipinas? Ni Presidente nga, 300,000 lang. Pagpipiliin kita, 45,000 sa 3 buwan, mag-invite ka lang dalawang kaibigan mo, or dito ka, sa gigising ka araw-araw, mag-prepare ng baon mo, 8 hours kang magtatrabaho, in 3 months, tingnan natin. Kung hindi ka dyan mag-suffer sa stuck in a serious traffic jam, na hindi na nag-move sa daan, makipag-commute ka, makipagsiksikan ka dyan sa daan, at ang sweldo mo ay ganito. Magkano ang sweldo mo? Umabot ka ba ng mga 10,000 euro? Kung ang sweldo mo ay ganyan, i-compare mo sa 3 buwan na sinabi ko sa yung challenge. I-challenge mo yung sarili. 2 tao. Yung 2 tao mo, isabak mo sa ating Zoom meeting. Kami ang magkikwento niyan para sa'yo. Hindi mo namalayan in 3 months time, 45,000 euro ang kikitain mo. Let's say, basagin natin, kalahati na lang. Magkano ang kalahati ng 2.7 million? Magkano lang ang nilabas mo? Yan ang tandaan mo. Okay. So 45,000 euro in just invite 2. Kalungkot naman kung wala kang 2 kaibigan. 2 lang daw ang kailangan natin dyan. So helpful tips. Trending itong business namin ngayon. Pwede lang sa bahay. Cellphone lang ang gagamitin. Napakaliit lang ng pag-umpisa ng business na ito. At hindi mo na kailangang mag-google pa ng type. Yan ang business na ito. So meron ka bang smartphone? Are you interested earning euro sa free time mo? If you have an opportunity to earn more money, kahit hindi ka na hihinto sa trabaho mo, welcome ka dito. So join the movement, join Proud One. Salamat po ng napakarami. Ito po si Joy Obilio nagsasabing magandang gabi po sa lahat. So thank you at go back to the person who invited you. Salamat ng napakarami, Ms. Divine. Salamat po sa opportunity, Sir Eddie. Thank you. Oh, wow, grabe. Congratulations po, Miss Joy. Grabe naman, no? Talaga namang na-amaze kami talaga sa iyong presentation. Napakalupit po, no? Napakaganda at very talaga, no? Precise po ang explanation, napakalinaw. Wala ka na pong sasabihin kundi grabe, kung ako po yung guest ngayon, pay in na po ako. Walang dahilan para mag-isip ka pa dahil napakaganda po talaga ng explanation ni Miss Joy. Sana po, no? Ayan guys, so ito po ay normal nating ginagawa, no? Sa atin pong speaker ngayon, pwede po ba kami makahingi po ng virtual palakpak po dyan, guys? Ayan, grabe, talaga namang na-amaze talaga ako kay Ma'am Joy, no? The way na mag-present siya, napakalupit, no? Iba po yung kanyang boses po, alam mo yon, ang lamig. Ma'am Joy, Miss Joy, ayan, if you don't mind, no? Mayroon lang po akong tanong sa iyo. Ikaw po ba ay broadcaster po ba kayo, Ma'am Joy? Hindi po. Hindi ako broadcaster. Ayan, niloloko nga nila ako sa DYHP daw ako, handumanan daw ako, artista daw ako. Hindi po. Ganito lang talaga ako. Kasi I work as isa po akong sa isang international school. Nag-work po ako under the guidance counselor. So kailangan talaga naming ipaintindi sa estudyante kung ano bang nagawa niyang kasalanan, bakit siya pinarusahan. In a way na hindi siya masasaktan. Ayan. So kaya pala ma'am, no, talagang alam mo yung boses mo ma'am, habang pinapakinggan, ang lamig niya. Parang nasabi ko nga din siya ba yung nasa Bombo Radio? Anyway, ako yung taga Iloilo, no? Inisip ko, sabi ko siya pa yung taga Bombo Radio. Kasi ang ganda po nung inyong boses, no? Masarap siya pakinggan at the same time po, no? Ang inyo pong slide po ma'am, nako, kompleto Ricardos po talaga. Kaya congratulations Miss Joy and thank you so much po sa pagpa-unlock po para mag-present po dito sa Team Europe International.